ating guest. House ng ating guest. Yan. New day, new guest. Hello mga katoktok. Andito na tayo ulit sa ating, magre-resume tayo sa ating Tok-Tok with Elbon, and we are here in Black City. Mayroon tayong bagong guest, isang mag-asawa na hello! Ate Lenny! Kuya! Monday morning like a 1, 2, 3. So you up and didn't notice me. Your blue sweater, messy golden hair. I just froze, I forgot how to breathe. Math class doodles hearts on my page. Wrote your name in a secret code language. Every glance feels like a sweet escape. Hope this daydream never fades away. It's Sususubahan. maybe it's true. Maha. When you smile, Gawa niya. my whole world turns pink and Si Joy. blue. Strawberry skies, candy. Magandang hapon o magandang araw mga katoktok. Ang ating guest for today is sila yung aming hindi lang silang dalawa ang aming kapitbahay, kundi family friend na sila yung lagi naming nalalapitan kapag mayroong something sa kuna. Kasi nagkaroon kami ng ganun dati. Tapos hindi lang sila na family friend, isa din silang mga matulungin. Hindi lang ako siguro yung mga natulungan nila nung mga unang panahon na mayroon din naman kaming pinagdaanan na minsan down na down kami nung time na yon. Kwento ko na lang sa inyo mamaya. Welcome sa aming guest sa Tok-Tok with Elbon, si Ate Lenny at saka si Kuya Edwin. Welcome po sa Tok-Tok with Elbon, Kuya and Ate. Good afternoon. Salamat sa at naging panauhin mo kami sa Yes, Kuya. It's my pleasure po na maging guest kayo sa aming show sa Tok-Tok with Elbon. Ang una ko pong tanong sa inyo. Tanong agad, Kuya, para ganun talaga, wala tayong sasayanging oras para dun maglalaro yung pinakamagandang kwento natin diyan. Sila Ate Lenny is likas talaga silang, siguro likas nyong matulungin. Na, ngayon, nung time kasi, nung down na down kami, ewan ko kung bakit din nung time na yun na bigla silang napapasyal sa amin. Family friend namin pero hindi tayo laging nag-uusap, debate. Oo, hindi kami kasi, hindi close na Kuya, pero bihira kami nandito, no? Si ate, laging nag-walking lang yan sa bahay. Tapos, biglang abroad ako noon, tapos nag-stay. Tapos, mayroon kasing nangyari sa amin na parang as in down na down kami. Tapos, biglang napapasyal si ate sa bahay namin. Nagtanong kayo, no, na-enroll na ba yung mga bata? Yun agad ang tanong niya. Sabi ko, ay, ate, hindi mo na sila mag-aaral ngayon isang taon. Elementary sila noon. Hindi mo na sila mag-aaral. Bakit? Sayang naman, wala po kami pang-enroll. Tapos, sabi ni ate, punta ka sa bahay, meron akong $200 doon. Ipa-enroll mo yung mga bata. Nakakaiyak, pero hala, ang dami ko nang na-interview, pero ngayon ako talagang touch kasi as in down na down kami. Umabot kami na halos wala kaming makain that time. Ewan ko bakit ang nangyari sa life namin. Mahirap na ikwento, pero talagang napunta siya that day na, alam mo yun, yung tanungin niya na kung naka-enroll na, alam timing din na talagang hindi na namin paaralin yung mga bata kasi wala na talaga kaming pagpa-enroll. Tapos pumunta talaga ako agad sa bahay nila. Binigay niya ate yung $200 nila. Tapos pinapalit ko agad. Naka-enroll sila. And thank you. Diba, te? So ngayon, ang tanong ko talaga, te, paano po nag-umpisa yung pagiging matulungin ng mag-asawa? Alam ko, ang dami niya nang natulungan. Umpisa mag-asawa kami. Oo. Ever since, ganyan na talaga kayo. Oo. Kaya binibless po kayo. Hindi man sa sa maraming bagay sila Oo, totoo yun. Totoo matulungin siya. since na nakilala ko sila. Nakisimulan. Opo. Hindi naman ako
Pero sa financial, hindi rin. Pag-advise lang, yung mga payo ang binibigay ko sa bata. Si Mrs. sa kanya, Pera po, Pera. talagang, alam mo yun, nahiya kasi kaming manghiram, talaga that time, nahiya kami, kasi ayaw namin lumapit dahil kaibigan namin lalapitan para mangutang dahil walang ano. So, nag-decide kami na wag na lang mag-aral yung mga bata. Biglang dumating si ate, isang blessings. At saka, kung ano man yung narating talaga ng mga anak ko ngayon, hindi ko makakalimutan sila. As in, ang dami ko ng nakuha sa kanilang mga tulong talaga. Hanggang sa pagbalik ko ng Dubai, nakahanap ako ng trabaho. Ayun. hindi ko siguro masasabing struggle yung nangyari sa amin. Kasi Ano yung... nag-abroad ako. Opo. Tapos after 3 years contract, umuwi na ako. Pero meron kami 3M. Tuwan-tuwa nga ako eh. 3M. 3M dito. Maliwalo. Yung pampasada. Nag-drive kayo, kuya? Nag-drive Oo, kayo? oo. Kita ko, piso-piso lang. Hmm. Piso na kaya sa pasero. Piso-piso lang ang kita ko. Pero tuwan-tuwa ako. Kasi minsan nakaka 450 ako eh. Parang Malaki na yun Malaki na yun. sa time na yun. Hanggang yung nag-birthday ako, parang di ko naramdaman yung hirap dun eh. Namamasada ako, may trabaho naman ako. Pagkatapos one time na nag-birthday ako, tumawag sila, pero nakausap si Lizzie. Sabi niya, wala namamasada. Tapos tawag na lang ulit kayo. So, pagtawag ko ng gabi, tanong sa akin, gusto ko bumalik. Same company po? Hindi. Ibang company, pero ibang company. the same, yung TNT, the same. Iba lang yung contractor. Sige pa rin, hanggang tuloy-tuloy. Siguro, biniyayaan tayo ng Panginoon, na-absorb ako ng absorb, hanggang makuha ko sila. Kaya apat kami na nandun sa Abu Dhabi. Kasama, pati ba sila, Jeff, saka si Siyempre, apat kami, nandun Tapos kami. na sila mag-aral nun? Hindi pa. Saka si Jeffrey. si Denden. Oo, Kaya nandun kaming apat. Meron silang dalawang anak. Pagkatapos, maganda pang benefits na nakuha namin, every year, libre pamasahe ng bata, pati si Mrs. Hanggang mag-18 years old. Pagdating ng 18 years old, wala na silang bayad. Pagkatapos, lahat kami nagtrabaho doon. Yun ang kaganda nun. Sa same company po? Hindi, iba-iba. Si Denden sa ospital. Kasi Jeffrey nurse naman sa mga contractor site. Ako naman ang boss niya. Kaya madali ko na. Madali Kaya na. blessing. Kapag iniisip ko ngayon, mga blessing lahat yan, Panginoon. Oo na, hindi ko naiisip yun eh. Kaya lang naiisip ko, bakit nangyayari ito, di ba? Di ko nasirapan. Okay na, hindi magkikwento ako siya. na lang. Si kuya na lang kasi Magkikwento ko yung Hindi ka- buhay ni Jeffrey. Opo. Hindi kasi si Jeffrey, nakuha ko siya. And then nakapaghanap siya ng ibang trabaho. Iwalay din kami nung magkakasama sa bahay. Iwalay ng trabaho. Nung katapos, may nasang pangyari, karoon siya ng sakit sa puso. Nakati siya doon. Ang pinakakumpa nung mamatay siya noong August 1. Pagkatapos, siyempre marami pang papers na gagawin. August 1. Ang apply niya sa New Zealand. August 18. Namatay sa Dubai po. Nakatayo ng August 1. Dumating dito August 18. Yung time na birthday ni Mrs. Birthday niya yung araw na yung dinating ko. Andito ako nung time na yun, no? Andito ako, bumisita Nandito ako. ba? Opo, nandito po. Yun ang naranasan na nagtagiwan naman siya ng isang apo. Yung Anong, months lang na nakita niya yung bata. at least nakita niya po. Ngayon nasa 8 years old na. Katabi ko yung bata na yun. Kita ko po, sumayaw doon sa video na senior ni Share ko lang ito, yung kanya sumali sila sa isang contest, spelling contest, nag-second place sila. Oo po. And then, nag-number 1 siya sa science, math. O nung makausap namin sa chat, hindi spelling. Inanong ko naman siya. Ano yung spelling ng mouth? Oy, magaling siya. M-O-U-T-S. Spell niya. Tapos sabi ko, spellingin mo yung eyes na mata. Ano yung spelling niya? I-C-E. Ito po yung spelling niya. I-C-E. Eyes na yellow yung spell niya. Hindi, gago yung eyes na mata. Yung mata, spellingin mo yung eyes na mata. Yun nun. Eyes. Ano yung spelling niya? M-A-T-A.
Mata. Mata. 7 years old. Di ba matalino? Ibo yung mga po namin Oo. eh. Tsaka ang galing sumaya. Wala- Kaya lang, hindi namin nakakausap pag nandito siya gaano. Mahihayin siya. Mahiyain. Di madedevelop din po yun. Sana. Opo. Naman natin mo kung kanino mana. Kasakin. Kalog kasi si kuya eh. Tapos nung nag-a-abroad kasi ako, talagang hindi ko sila makakalimutan na dumadalaw talaga ako sa kanila. Andyan lang yung bahay namin. Sila ate, sila lang yung minsan din muntik nang masunog ang bahay namin. Sila pa din yung tinawagan ko. Na si kuya talaga very, very ang bilis kumilos. Siya nang tumawag ng bombero. Ilang bombero yung natawag mo noon ko. Kailangan yata. Dalawa yung natawag niyang bombero. Diyos ko, di namin alam kung saan kami kukontak talaga that time. Kaya siguro kina kuya, likas na sila talagang matulungin. Kaya ang gaan din ng loob namin sa kanila. As in. Kaya dun sa mga iba na sinasabing suplada ako, sa mga hindi nakakakilala, ate, ano naman yung tingin niyo sa amin? Bakit gusto niyo din kami bilang kapitbahay at lumambot yung puso niyo na tulungan kami sa time ng aming kagipitan. Sabi naman kasi, pag na-feel namin na yung tao mabuti. Kasi meron yung mga Ayan. ano ba tawag dito? Yung First impression. Yung, Diba? ano ba yun? Instinct ba yun? Parang gano'n. Maaaring ganun, na parang instinct na pag nakausap mo ng konti, magaan sila kausap. Meron kasi at the same time na kapag kinausap mo, pag yung tono niya, para mag-gitara, hindi naman pag sintonado, hindi pwede. Kasi sabi naman ako madali ako makakilala sa tao pag naririnig ko gano'n. Pero, yung mga nagsusuplad or whatever na tawag natin kailangan, para makilala mo ng gusto ng tao, maging malapit ka sa kanya. And by that time, doon mo makikilala ang tao. Hindi mo Tama po. makikilala first impression. Meron yung first impression na maalala mo. Nung nasa abroad pa kami sa Abu Dhabi, every Christmas, nagpapadala ko sa kapatid ko kay Olet. Sabi ko, bibigyan ko yun. Yun yung si Danilo. Huwag mong bibigyan ng Taga pera. dito lang din siya. Oo, taga dito. Ngayon na yun, may pwesto sa May pesto dyan, nagtitinda. Huwag mong Okay, bibigyan sa ng tingin pera, mo. sabi ko, i-grocery mo. Para pang meron silang pang Noche Buena. Opo. Yearly yan, yearly. Ang daming Diba? Ganun sila Alam mo, ang dami niya katulungin. natutulungan na hindi ko alam. O ngayon na Yun, Bulgar. Yung Hindi mo pagbibigay sa alam rin, hindi ko kuya, alam. yung nagpahiram si ate ng Hindi. $200. Hindi, hindi ko alam. Pinahiram Yun niya. ang matandang nakaharap Tapos sa sa- harap ng simbahan. Matagal na daw niyang tinago yung $200. Hindi. Meron ako doon, hindi ko talaga ginagastos, sabi niya. Kasi, iba yung kung ko patakaran ko sa iba. Once kasi na naibigay ko ng pera, no questions asked. Hindi ko nagtatanong kung Hindi niya. ginagastos ko sa saan. Opo. Ito nga, kumisa nga, tatawag sa akin, nandun ako sa abroad, nandito siya. Sabi niya, pa, bili mo nga ako ng damit. Sabi ko, nasa iyo na lahat ng pera. Iinga mo pa ko gusto ko, ikaw bumili. Pero sa akin talaga, no questions asked. Pero ito lang masasabi ko, pag may nakikita akong mga tao. Sa ngayon at kahit noon, lalo-lalo na yung mga katalasan kasi namimit ko, dalaga makipag-usap, okay. Pag lalaki kasi hindi. Sabi ko sa kanila, Susupladuhan sila? hindi hong ko. Or naaangasan sila dahil nasasapawan yung angas? Hindi kasi Joke kung lang sa po, mga, joke. sabi ko sa mga dalaga, nag-aaral ka pa, hindi, may trabaho na po, okay. Ganito gawin mo. Makikinig ka sa akin, okay lang, hindi. Ang sweldo mo, huwag mong sasabihin sa magulang mo. Ngayon, kung gusto mo makaipon, gusto mo 5,000 buwan-buwan, sabi mo 5,000, ito ang gagastusin mo. Ganun ang sinasabi ko. Ngayon, Opo. kung gusto mong at katapos, sabi ko, magulang mo yan. Minsan, makabonus ko, magkakita ka malaki. Give something. Bigyan mo, pa, kumain kayo sa labas. O kaya yayain mo, punta kayo sa labas. Opo. Buwan, mag-grocery ka. Yun ang pinaka-importante. Huwag mong sasabihin kasi may mga magulang na inuobligan mga anak na magbigay. Opo. Ganun, parang pagkatapos sabi ko, if you are going to abroad, siguraduhin nyo
na may kakilala kayo sa pupuntahan nyo. Opo. Kasi kung wala, huwag na kayo pumunta. Kasi Mahirap. mas at risk kayo, di ba? Ngayon, kung gusto yung mag-abroad, at the age of 25, dapat nasa abroad ka. Paglampas mo nun, hindi na. Sabi ko, hindi na maganda. Kasi how much is the house? Punta ka ng Canada, it's something like $450,000. True. Paano ba babayaran in 20 years? Ang installment payment na, abot ka ng 25 years bago mo masarili ang bahay. So, kung dalawa kayo, okay lang, magpunta kayo. Huwag na kayo lalampas ng 25 years old kasi Pasok pa Mahirap pala ako naman. kasi 25 years old ako nung nag-abroad. kung gusto nyo mag-abroad, sabi ko, punta ka doon sa mga kontrata lang. 2 years, 3 years, okay na yun. Opo. 5 years. Kumuha ka na ng pera doon pagdating dito mo pusin. Yung anak namin, gusto doon kami tumira sa Canada, pero ayaw ko Kasi namin. si kuya pala player ng Tennis. tennis. Bowling. Bowling. Dami nilang award. Mamaya, Mas kayo. di ba kuya? Oo. Dami nilang award, promise. Malulula ka sa mga trophy. As in. Yun naman siguro. Nangyari nga doon sa nag-bowling kami, tournament yun Tinawag si Mrs. na yung mga nakakaintindi na bowling, highest single. Yung highest single na isang laro, siyang tinawag na una. Oo. Highest single siya single game. Pagkatapos, sumunod ako. Pag sinabi namang series, yung tatlong laro. Pagkatapos, siya tinawag uli. Ako tinawag uli. Nung champion, tinawag uli siya, tinawag uli ako. Parang pinakyaw namin yung trophy. Damay-damay na. Damay-damay sa award. Ewan ko, naging maganda lang ang buhay ko kasi nga, pagpunta ko, umupo ko rito, tinitignan kong bahay. Paano ko na itayo kuya, ito? ayaw Paano mo bang, sa ngayon po na yung anak niyong si Dende nasa abroad, wala kayong balak sumunod doon? mag-stay? Sa Canada. Nasa Canada kasi yung anak nila. Ay, kung bakasyon lang, okay lang yun. Pero kung Titira titira ayaw ron- niyo. kasi, Mas titira maganda ka pa ron. rin Pilipinas. Oo, ma-hospital ka, may dadalaw sa'yo. Ayun lang. Doon wala. Yun yung advantage naman na pag nandito ka. Ang kagandahan lang nun, ni singkong duling, wala kang gagastusin. Okay, at O age, dito, labas ng let's labas yung pera. say, old age ka na, lampas 70 ka na, whatever it is, 75, saan ka kuha ng pera mo kung wala kang trabaho? Mahirap tumira doon. Saka kailangan may sasakyan ka sa sarili. Kasi tatlong klase lang naman sasakyan doon. Isang parang taxi, yung Grab, train, at saka bus. Yun ang means of transportation nila. Ito nga, naghanap ng 3M doon Wala bang tricycle dyan? Pag nag-uusap kami, si ate makwento. Ngayon, pinahayaan niyang si kuya ang sagot ng sagot. Okay, kuya na nga lang ako magtanong. Kuya, ano pong sekreto ng pagiging positibo niyo? Kasi napapansin ko the way kayo magsalita napaka-positive thinking. Kasi na-experience ko nakikita ko kung ano yung nagiging kalalabasan based on my experience naman kasi kung hindi ka mag-iipon, ano magiging kinabukasan mo? Dito pa lang, at the age of nagtatrabaho ka, nagkaplano ka na. Kasi pagdating mo sa dulo, ano ba? Kaya nga sabi namin, mag-SSS na lang kami member para pagdating ng oras, kung tayong aasa sa mga anak namin. Ay sa ngayon nga, nakapagpatayo kami ng siyam na apartment. Yay! Kaya doon kami Galing kumukuha ng yun na ninyo kinukuha yung ano nyo. Oo, Parang gastusin. retirement business nyo na yun. kuya. Hindi namin inasahan yung anak namin. Opo. Kasi may sarili sa buhay. Opo. Kung hindi makapagbigay sa mga panalo mo mangyayari siya, may stress ka pa. Mula siya mabuhay sa gusto niya True. na kung magbigay, okay naman. Actually, nagbibigay naman yan tuwing pag may birthday sa aming mag-asawa, Yung may mga special may mga special occasion. Nagsusurprise yan. Kung minsan, surprise ka, padala ko pera, kumain kayo sa labas, gano'n. Hindi naman kaya actually nang hihingi. Ilang taon na po kayo, te? Ako mag-74 ako sa August. Oh, bless 70. August, Ay, 75 ka na. Kayo, kuya? 75 pala ako sa 74 pa August. lang ako sa March. 74. Malapit na silang mag 50 years of marriage. Oo. So, ano po yung sekreto ng forever relationship? Dapat isa akong matiisin
Isa ang nagtitis. Ako dahil mahal mong tao, ba't kayo hiwalay, di ba? Sino yung mas matiisin po? Ako. Ate, payag ka dun, te. Ah, talaga? Eh, makakatagal ko ng 50 years. Kung hindi ako makapagtiis. Bakit? Anong tinitiis mo kay ate? Ay, hindi, wala no. Mabait naman ko. Kaya lang, kuminsan, suplada. Ay, Kaya lang naman yung intindihin mong bawat isa, hindi yung wingko na ng away. Sa'yo lang ako suplada, pero sa ibang tao. oo, Ibang tao, hindi ko never si nagsasabi ate. naman. Ay, ewan ko, wala man Kasi akong... in-sport niya ako kahit nung kakakasal pa namin ng girlfriend. In-sport niya ako. Ah, yun pala yun. Oo. Sana In-sport sa niya mga followers natin, sa mga manunood, Sa kanya lang ako suplada, pero sa Ano? mga iba hindi. may kakapulutan tayo ng maraming aral galing sa kanilang mag-asawa na para Mabait magkaroon ng forever Mabait. relationship. The best pala talaga yung Pag ginagawa. natutulog kami sa gabi, susuotan pa niya ako ng medyas. Ah! Oo, yun. Ginagrado niya ako eh. Kasi nga, di ba galing ako sa Namartis. Ayun, na-stroke si ate ng Siya ang twice. nagagrado sa akin sa umaga, sa gabi. Tapos pag-gising sa umaga, igagrado. Ay, Yung magro-rosary sa muna baby. kami. Magro-rosary kami mag-asawa. After noon, igagrado na naman niya ako sa umaga. Siguro ang isa sa dahilan yung pagpipray namin araw-araw. Ah, sila ate din pala, sila, members sila ng Couples. Couples for Christ. Tapos, parang ang dami nilang activity sa simbahan. Tapos yung mga friends nila is mga madre, Madre. pare. Kaya, siguro, kuya, siguro yun yung nakakapagpa-strong din sa life niyo yung pananampalataya na kaya na-bless kayo, mayroon mang napagdaanan na pagsubok pero madali nyo pong na nalagpas. Hindi man siguro makalimutan yung pagsubok na yon, pero alam nyo yun na overcome nyo siya. No? Tsaka sa lahat ng mga kuwan, anong tawag natin, mga Mga manunood at mga Manunood. katok-tok. mga taga-tok-tok. Meron po akong programa sa Radyo Maria. Oh. Ito ay ang pambansang, pamilyang Kristiyano. Mapapanood May page natin. kayo, kuya? Meron, yung Radyo Maria. Yung dito sa may sunrise Radyo po. Maria. Oo. Every Saturday yun. Every third Saturday, 10 to 11 a.m. Ang pinag-uusapan mo doon ay tungkol sa buhay Kristiyano. Pamilyang Kristiyano ang pamagat. Kaya yun ang naging pa namin. This coming Saturday, December 20, Every Saturday po. every third Saturday ng month. Every third Saturday of Ang the programa month. namin tatalakayin na yung Christian home. Oh, Pamilyang Kristiyano. Christian, bahay, ano nang Tagalog nun? Kristyanong bahay. Bahay Katoliko or Bahay hindi, simbahan Kristiyano. kasi yung bahay Katoliko. Bahay Kristiyano. At saka malapit na silang mag 50 years of marriage sa next year. Next year. February, but Na-taste niya ako. not, 50 years, English ko. oo, 50 years ang pagtitiis daw ni Kuya. Pag wala kami, kahit nasa Abu Dhabi, tagahugas ng plato, tagalaba, Ay, taga-Francia, ano na lang ginagawa mo, te? Tagaluto? tagaluto, tagalinis. Okay. Kasi ako malinis ako talaga sa bahay. Oo, si ate. At yun lang po mga katok-tok. Ay, mayroon pala akong kuya, ate, baka pwede kayong magbigay mensahe sa ating mga manunood na yung mga advices na especially bilang mag-asawa sa inyong pagiging long life sa marriage. Tapos, kung mayroong mga struggle yung ating mga manunod, ano yung mga dapat nilang isipin, gawin. Kami simple buhay lang kami, hindi naman kami Kami nga simpleng buhay lang, hindi naman kami, sorry, ay nagpapakita ng
kung nakakatas kami o hindi. Parang Opo. yung normal lang yung Mababa boyfriend. lang. Opo. Mababa lang ang low profile lang kami, hindi namin na mamataas. Loki. Kaya mapapayo ko sa mga mag-asawa, kung karagdagan ng kailangan ninyo, pwede po kayong manood sa sinasabi ko pamilya Kristiyano. Dahil doon, bawat tungkulin ng isang ama, anak, magulang, ay na-discuss namin. At ganun din po, na isasabuhay namin yung mga iba. Kasi, kapag ikaw ay galit sa isang tao, two-way lang yun. Kung kaya nyo, na kayo ay halimbawa ay nagpusta o inaway na isang tao, kung kaya nyo ho, baka pwedeng kayong pumunta at humingi pa kayo ng tawad sa kanya. Pero usually ho, hindi nagagawa ng isang tao. Sinong gagawa nun? Ikaw namin na ikaw na pinagalitan, ikaw pa kayo, kapalalapit at sabihin mo, pasensya ka na. At saka sa mag-asawa, at the beginning of early marriage, kailangan alam nyo ang do and don'ts ng bawat isa. Kailangan alam mo yung ayaw niya, kailangan mo yung gusto niya. Opo. Parang nagkakasundo kayo. Sa mga may balak mag-asawa dyan, may aral na naman tayong natutunan kay Kuya about sa marriage o about sa relationship. Ang galing, di ba? Ano pang pwede natin idugtong, Kuya, para mas ma-challenge po yung mga gustong mag-asawa ng maaga na dapat ganun yung behavior nila, attitude. Ang pinakamaganda talaga dyan, put God first and priority mo sa buhay. Yes. Tulad nga nito, being a Christian, sa ng pamamay, pag tinanggal mo si Christ Opo. na bilang Christian ka, ano may iwan? I-A-N. Tama? Opo. Christian. Opo. Tinanggal mo si Christ doon. Ano na iwan? I-A-N. I-N. I am nothing. Wala ka. Diba? Ewan ko Ayun wala si na Christ. naman tayo natutunan. Oh. Sabi nga, I am Hala, nothing ba't parang without Christ na-refresh in your ako? life. Hindi ba kailangan si God palaging ang presensya niya nasa tahanan? So, kung maaari, even Katoliko, even sa mga ibang sekta, they keep on praying, kilalanin mabuti si Kristo at sa buhay kung ano ba yung ginagawa ng kabutihan. Kasi wala namang hindi ginawang mabuti si Kristo kundi kabutihan lang yung kinon niya rito. So, ganun, i-priority mo sa buhay mo. Siguro marami pa sa atin nang hindi nagdasal bago matulog, bago kumain, hindi na makapagpasalamat. Nung unang-unang nga ako, alam mo, pagkakain sa Jollibee, pumunta sa Jollibee, di ba, kakain, ano yun, subo agad. Pero nang bandang uli, sabi kasi ng pare, kailangan magdasal ka bago ka kumain. Nung una, nakabulong lang ako. Pero ngayon, bakit ba ito pakialam nila? Just pray your own. Magdarasal ka, magpasalamat ka sa pagkain mo, sa paggising mo sa umaga. At saka marami tayong pasalamatan sa kanya Paggising mo ba, sino nagpapasalamat sa atin? Ang hinahawakan, cellphone. Cellphone. Anong oras na? Sinong nag-message? Paano ba sabihin mo salamat Lord sa paggising mo sa umaga? doon, Kuya. Kaya huwag natin kalimutan si Kristo sa buhay natin. Yun, tandaan niyo yung sinabi ko, Christian, without Christ in your life, I am nothing. Galing na. Ang galing, no? Parang ang dami nating natutunan doon. Parang ang sarap kausap ni Kuya. Ay, kung gusto mo ko sabi, kahit maghapon tayo. Oo, ang galing. Dito ka, ate. No. Okay, baka mahaba. Ang dami namin natutunan, ate. Si ate, ano namang maisi-share mo, ate? Yung pwede mong i-share sa mga manonood natin na para kapulutan po nila ng aral sa bilang madre de pamilya. Hindi ko hawak ang Sige isipan. natin. Nung kami ay nasa Abu Dhabi, mas pinakaibigan ko yung mga katulong. Talagang kinukuha ko pa sa bahay. Malapit ka po doon, ate. Malapit ako sa mas mababa. Mga katulong. Oo. Opo. Pupunta sa bahay namin, magkakainan kami, ganyan. O kaya doon sa recreation. Ano. Mahal mo yung kapwa.
Oo. Oo. Walang ano, Oo. wala kayong pinipili Siguro na yan ang katayuan ng pinangan. buhay. Kaya, siguro yan ang binigay sa akin ni Lord na maging generous sa mga tao. God bless. Oo. Kasi hindi naman yung gusto mo sa tao, ipahirap mo. Diba? Opo. Kailangan, alamin mo, kung yung gusto dyan, yung mga konti ng bagayan mo, hindi yung maging control ka, paano hindi ka ganun? Siyempre, ikaw ang mga bagayan mo na yun. Yung point doon na kailangan, parang ipakita mo lang sa kanya. So, it's up to them kung gagayahin nila yun. Meron din ako, meron na rin kaming natulungan na nagpare. Pinaaral nyo ate? Oo. Nagpare? Oo, 3. Hindi naman solo namin. Hindi naman namin solo. Na wala kayong walang hinahangad na kapalit talaga sila Wala, ate. Yun wala. talaga yung naano ko sa Pero hindi namin solo yun. Pwede ba magdagdag? Yes po, yes Kasi, po. ganito kasi, yung kapitbahay namin, 1 week na naghahanda para sa birthday party. Kapitbahay mo lang, siguro yung bahay niya yan. Doon sa truth, pagkatapos, nung araw ng birthday, inibita ako. Meron ng bangko mo, tsaka pakidala mo yung video camera mo. Ano ginawa ko? Pumunta lang ako. Hindi ko na inintindi yung mga nakarang na malayo pa, inimbita ka na. Di ba? Usually, nung gano'n na, hindi ko inintindi. Meron pang mga time na may tumutulong sa akin. Hindi ko na inasan eh. Sabi ko sa prinsipyo ko hindi ko aasahan yung tao Inaasahan na ka. tinulungan ko, natutulungan din ako. Hindi Hingi ka ng kapalit. Hindi kayo naghahangad ng kapalit. kapalit. Hindi, Oo. hindi kailangan yung palitan nito, tulungan din ako. Basta tumulong lang ako, siguro darating lang naman yung grasya dyan. Opo. God will provide. Mga madre, ganyan. Madre, tinutulungan niyo. Dalawa na po yung na tulungan yung magpaaral ng Pare. Oo, dalawa. Asan na po ngayon? Yung isa, ma-ordinance siya sa December 12. Diyan sa katedral. Yan. Napaaral namin. Tsaka, Siguro pagka matulungin nyo, parang ibinabalik sa inyo in other way, no? at saka, ewan ko kung bakit ang mga boss ko, gusto ako. Kung ano meron ako. Hindi ko naintindihan. Sa pakikisama siguro Meron kaya. akong tauhan. Eh, nakailom, pinihiram yung pick-up na service namin dito sa NIA. Pinihiram, hindi ko pinihiram. Eh, nakuwawala, inahamon ako ng suntukan. Pero may isa akong laborer. Boss, diyan ka lang. Ako harap, sabi niya, pinagtanggol ako. So, ewan mo kung bakit anong karisma meron ako na bakit dyan lang ako kapag sa mga Ayun. Hanggang may idudugtong pa kayo sa ating mga followers, kuya? Ano, masasabi ko lang sa lahat ng mga followers ni Ebon. Tuloy-tuloy po ang pagsubaybay natin sa kanya. Yes. Thank you so much, kuya. Thank you, ate, sa pag-share ng inyong kwento tsaka ang pagbigay nyo ng inspirasyon sa amin, sa lahat ng manonood at saka sa lahat ng followers ko. Thank you so much. It's my pleasure na Thank you, having you in my show. Thank you, Rin. Bye. Ako talaga ang may Thank you so share ko much. lang talaga yung tumulong. Yun lang share ko. Yun din talaga ang ate, kaya din napili ko kayo na maging guest kasi yun yung unang tumatak sa utak ko talaga na gusto ko silang interviewin kasi alam ko na makapagbigay talaga kayo inspirasyon sa mga followers ko talaga. Yun. Kasi yun talaga yung una kong kina ate dahil minsan hi hello lang kami. Hindi kami yung kwentuhan ate na mga kapitbahay. Wala kaming ganun. Hi hello, pero kaibigan namin sila na sila yung natatawag namin pag mayroong mga problema sa bahay. Mga blessings, sila yung tinatawag namin. Basta yung mga occasion o kaya hindi man occasion, may kailangan kami, sila. Pero yung hindi kami yung babad na kwentuhan, walang ganon. Tapos yun nga, nagtaka lang ako na biglang isang araw dumaan si ate. Hindi mag-i-enroll yung mga anak ko. Dumating talaga si ate. Blessing talaga nung time na
At look at my kids now, ate. Hindi sila huminto ng isang taon. Meron na Kasi siya. kuya, kung huminto ng isang taon, habol si Dana dun sa K-12. Maganda. Kaya maganda rin yung hindi pala sila na-stop dahil nagtuloy-tuloy. Okay. Thank you. Wala na po. Okay na po. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Yan lang. Okay, ito rin. Sama-sama tayo